Anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa Pogo? Di ba po, ang iniimbestigahan ay Pogo? Anong kinalaman ng aking mga income tax return sa Pogo? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa Pogo? Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa Pogo? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo. Dahil sinabi na nga ni Cassie Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo, humahanap sila ng butas. At siguro naman makakahanap sila ng butas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam niyo naman ako naggagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan ay meron akong unexplained wealth, bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Bengzon versus Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee. Nang sabi ng Korte, hindi po hudikatura ang Kongreso. So hindi po pwede pagdinig nila, gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Kung talagang sa tingin nila na meron akong unexplained wealth, di magsampa sila ng kaso at papakita ko naman sa ombudsman o kung saan ko kinuha yung pera na pambili ng mga lupa. Kasi nga po, ang bilin sa akin ng lolo ko, pag ikaw nagbenta ng lupa, bumili ka ng lupa. So sa akin wala pong problema yon. Pero wala pong jurisdiction ang Kongreso na paghimasukan itong mga bagay-bagay ng pribado dahil ang investigasyon nila ay Pogo. Ano ba sinasabi nila? Sinasabi nila ang Pogo daw bumibili ng mga lupa. Meron ba silang nakita na kahit isang lupa na nasa pangalan ng Pogo? Ang mga lupa po namin nasa pangalan ng mga family corporations ko. Alam niyo po, tinatanggap naman talaga yan dahil pag ikaw'y namatay at nasa family corporation, hindi ka kinakailangan magbayad ng estate tax. At kapag ikaw nagbentahan at nasa pangalan niya ng korporasyon, mas mababang buwis ang babayaran mo kasi ang bentahan yung shares of stocks, hindi yung halaga ng lupa mismo. So sa akin po talaga, ang talagang dapat sundin na desisyon ng Korte Suprema itong Bengzon. Pag hindi po at walang kinalaman sa iniimbestiga ng Kongreso, hindi dapat isiwalat ng mga resource persons. Pangalawa, kung talagang hinuhuli nila ako dahil sa isang krimen, wag nilang gamitin ang aking sariling testimonya at sariling mga dokumento ko na ebidensya lamang sa akin. Yan po yung karapatan against self-incrimination. Humanap sila ng ebidensya kung sinasabi nila na Pogo ang bumili ng mga lupa namin, di ilabas nila. Paano naman po mangyayari yun? Yung mga aking family corporations, 2014 pa sinimulan. Wala pang Pogo sa Pilipinas. Nasimulan na yung aking mga family corporations. Ang mga bentahan po, bago pa. Sumulpot yung Lucky South 99 na yan, na pilit nilang inuugnay sa akin. Ang katunayan po, ang na-establish lamang, unang-una, sinamahan ko si Cassie Ong para nga po humingi ng gives. Gives sa pagbayad dun sa kailangang bayaran sa PAGCOR dahil nga po, di umano sila'y nadispalkohan. At pangalawa, yung kaso na hinuwakan ko sa Whirlwind. Dahil kumpleto naman po yan sa dokumento. O nga pala, natalo na kami sa kasong yon. Pero natalo kami matapos nila isang taon. Mantakin mo, nung lumapit naman sa akin ng Whirlwind, meron na silang writ of execution. Pinapaalis na sila. Pero napahaba ko naman po yung panahon. Naging isang taon bago sila napalayas. No? At ngayong napalayas na sila, tinake over naman ng gobyerno. So, wala ang panalo nila. Kasi gobyerno ngayon ang nakaposisyon doon sa Pogo sa Porac at hindi naman makukuha yan ng mga pribadong nagmamay-ari. So parang Pyrrhic victory, no? Wala rin nakuha yung may-ari ng lupa. Pero siyempre, ang laki din nang nawala doon sa Whirlwind kasi ginawa nga nila yung 49 buildings. Kasi ang sabi nga ni Cassie Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South. Ang hinawakan ko lang kaso ng ejectment. So siguro naman naintindihan ninyo kung bakit pati yung mga medical records ko anong pakialam ng mga medical records ko at ng misis ko sa investigasyon sa Pogo. At nakita nyo naman talaga yung tiya ko na namatay na, yung kanyang estate, anong kinalaman dyan? So sa akin po, hindi po ako unang-una hindi ako pugante sa batas. Bali po yung sinasabi ni East Barbers, na ako daray pugante. Hindi po. Ang contempt of Congress, ikaw ay pinarusahan, pinapakulong ng Kongreso. Pero wala po akong batas na linabag. Nagsampa na po sila ng kaso laban kay Cassie at dun sa iba pang mga involved sa Lucky South 99. Hindi po ako kasama sa kahit anong kaso. Nagsampa nila ng kaso dun sa kay Alice Guo sa Banban. Hindi rin po ako kasama doon. So wala po akong kasong hinaharap sa piskalya o sa hukuman. Ang
kaso ko lang po, dahil ayaw ko nga ibigay yung mga dokumento na wala naman pong kinalaman sa investigasyon ng Pogo. At nandyan nga po yung desisyon ng Bengson bilang authority na hindi mapipilit na ibigay ang mga dokumentong wala kinalaman sa investigasyon. Hindi nga po siya po pwedeng tanungin ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa investigasyon. Kasi ang nangyari dun sa Bengson, nagkaroon na po ng kaso Ang iniimbestigahan nila parang nagkaroon daw ng korupsyon dahil yung mga korporasyon ni Cocoy Romualdez di umano ay binili ng Lopa family na kamag-anak ni Cory Aquino. Ang sabi ng korte, hindi naman yan legislative in aid, hindi naman yan in aid of any legislation. Wala talagang batas na bubuuin. Ang gusto lang ma-establish, corrupt din yung mga kamag-anak ni Cory. Sabi ng korte, dahil hindi siya in aid of legislation, hindi dapat ituloy ang investigasyon. At lalong-lalo na dun sa kaso ng Bengson na meron ng kasong nakasampa sa ombudsman. So kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng aking mga pamilya sa Amerika, sa London, at saka sa UP, siguro naman hindi naman unexplained wealth po yan. No? At anongin yung mga kaklase ko, buhay naman ako sa isang gated community, hindi ko po pinag-aayabang yan. Kasi bilang Kristiyano po, talaga ang turo sa akin ng lola ko, baliwala po talaga itong mga material na mga possessions. Ang importante talaga, seek ye first the kingdom of God. Yan po talagang pinaniniwalaan namin. Pero, God has been good to the family. Dahil binigyan niya po kami ng lupain dyan sa Parañaque, dati po ay taniman ng palay, biglang naging subdivision at naging commercial pa. Yan lang po yung swerte ng pamilya ko. No? Pero, yun nga po, bilang isang abogado, hindi naman ako po pwede na baliwalain ko ang karapatan ko. Lalong-lalo na itinuro ko naman sa aking mga estudyante sa UP Law kung anong dapat na sakop lamang ng legislative investigation. So ulitin ko po hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad. Nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Doon sa extralegal killing, sa droga, at siyempre sa Pogo. Hindi po tama yan. Ako po'y naging mambabatas. Binibigyan ko po ng importansya yung institusyon. Pero anong batas ba ho ang bubuuin nila? Meron pa bang bagong batas na kinakailang buuin? Yung IHL code po, kami po nagsulong yan at batas na. So hindi lang po murder ang po pwede gamitin kapag nagkaroon ng widespread and systematic killings. No? Pwede rin ang crimes against humanity. Ano pang batas ang buuin mo para dyan sa mga drug killings? Ganon din po sa Pogo. Ang dapat lang nabuuin na batas, total ban ba o hindi? Bagamat doon sa SONA ni PBBM, sinabi niya total ban ng Pogo, ay nako. Iba na po pangalan nila, IGL. At ngayon may kumakalat, may lumulutang. Meron daw 12 na parang 12 disipulo ni Cristo na ma-exempt sa ban. So kapag sinabi kasi ban, lahat dapat bawal. Walang exception. Di ba po? Ay nako. So, ang anong tanong? Magpapa-aresto ba ako o hindi? Well, naniniwala po kasi ako na kapag ang Kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po ang aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una na nasurrender ko siya ng isang araw nung ako po'y nagpakulong dahil di umano dinisrespect ko raw ang Kongreso. Kung maalala nyo wala pong disrespect doon. Walang pagbabastos. Ang polite-polite ko pa nga. Pagamat, sabi nila dapat makontent ako muli dahil ang dami ko raw masasakit na salita na sinabi matapos akong mapalaya. Alam niyo po, hindi gaya ng hukuman na pinuprotektahan laban sa pagbabatikos ng publiko, ang Kongreso po, hindi naman binibigyan ng ganyang proteksyon. Wala pong indirect contempt. Bakit? Kasi puro politiko po sila. Kaya po nilang sumagot. Samantala ang mga West, pinuprotektahan laban sa mga pagbabatikos kasi hindi sila makasagot. Ang kanilang sagot ay doon lamang sa kanilang mga desisyon. So, mga kaibigan, hindi po ako pugante.
Ako po isang ordinaryong mamamayan, pinaglalaban ang kanyang karapatan. Alam ko po na makapangyarihan ng mga congressmen. Alam ko po napakadami nila. Pero ako naman po, bilang ordinaryong mamamayan, may proteksyon. Ang tawag po dyan, ang Bill of Rights ng saligang batas at paninindigan ko po yan. Dahil kung hindi paninindigan ng mga ordinaryong mamamayan ang kanilang karapatan, tuluyan pong lalabagin ng mga power trippers.